Huwag magpanik. Ito ang tagubili ng Provincial Health Office o PHO sa ating mga kababayan sa gitna ng mga naitatalang kaso ng pertussis o whooping cough sa Bataan. Ang pertussis ay sanhi ng bacterial infection. Ito ay isang uri ng respiratory disease. Ito po ay isang mahirap at mahigpit na pag-ubo na karaniwang mayroong tunog na nahihirapan yung ating mga pasyente kapag umuubo sila kumpara dun sa ibang mga pangkaraniwang ubo. Ang high risk po sa pertussis ay ang mga bata po natin na below 12 months old at yung mga nanay po natin na mga buntis. Sa tala ng PHO, nasa 19 ang naitalang kaso ng pertussis nitong Miyerkules, ikatlong araw ng Abril kung saan 11 ang nakakonfine, 7 ang nakalabas na sa ospital at 1 ang pumanaw. Base sa resulta ng lab test, 1 ang kumpirmadong nagpositibo at 3 ang nagnegatibo, samantalang hinihintay pa ang resulta ng 13. May 2 tumanggi sa collection para itest. Upang maiwasan ang hawahan, ipinapayo sa publiko na magtakip ng bibig at ilong kapag umuubo. Para naman sa mga sanggol, hinihikayat ang pagpapabakuna upang hindi na humantong sa malalang sintomas. Ang pertussis po ay nakukuha sa pamamagitan ng person-to-person contact sa pamamagitan ng pag-ubo at paghatsin. Nakamahalaga po na tatandaan natin na ang pertussis po ay preventable at treatable. Mayroong bakuna na available sa ating mga RHUs sa mga health centers po natin. Ibinibigay ito 1.5-month-old, 2.5-month-old at 3.5-month-old. Ang pangalan po ng bakuna ay pentavalent. Kapag may hinihinala po tayong may sakit na pertussis, tayo po ay kumonsulta sa pinakamalapit na health center o pinakamalapit na ospital sa ating lugar. Patuloy naman ang pagmamonitor ng PHO para matukoy at mabilang ang mga kaso ng nasabing sakit upang agarang maiwasan ang pagkalat nito sa komunidad. Kaugnay ng opisyal na pagdeklara sa bansa ng dry season o tag-init, binabantayan na ang pagtaas ng temperatura sa Bataan. Base sa tala ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA nitong Martes, nasa 33 hanggang 37 degrees Celsius ang naitalang temperatura ng kanilang Abukay Station mula March 29 hanggang April 2. So far, what we are experiencing is nandoon tayo sa, kung titignan natin o ibabase natin sa heat index chart, nasa extreme caution na effect-based classification ang buong probinsya ng Bataan. Pag sinabi nating extreme caution, ito yung temperature natin is nagre-range from 33 to 41 degrees na Celsius. Tayo ay nasa kasalukuyan pa lamang na regular na dry season. Pero you might be wondering bakit sobrang init na niya dahil na rin ito marahil sa sa nararanasan o nating epekto ng climate change mismo. And aside from that, yung March to April talaga usually below normal ang rainfall na ma-experience natin sa hindi lang sa probinsya natin kundi sa buong Central Luzon din mismo. Pinaalalahanan naman ang lahat na mag-ingat sa mga kagamitan sa bahay na maaaring pagmulan ng sunog. Nananawagan din sa lahat, lalo na sa mga senior citizens, na umiwas sa maiinit na lugar upang maiwasan ang sakit tulad ng heat stroke. Siguraduhin lamang na sumusunod tayo sa Fire Code of the Philippines. Naka-indicate naman sa Fire Code ng Pilipinas na may mga certain na amount lamang o bilang ng mga materyales ang pwede nating i-imbak sa mga kabahayan natin. May mga highly combustible materials tayo na naka-store. Yon ang medyo pag-ingatan natin kasi pwede magsimulan ng sunog yan. General public naman natin sa mga Bataenyo, yung iwasan muna natin yung prolonged na exposure sa init. Pagbibigay ng iba't ibang serbisyong pangkalusugan, pagsasagawa ng legal consultation, at pagtatala ng mga residenteng nangangailangan ng trabaho. Ilan lamang ito sa mga serbisyo ng pamahalaang panlalawigan ng Bataan na naibaba sa Mariveles nitong buwan ng Marso matapos ang bisita bayan kada buwan na isinagawa sa Barangay Alyon. Minabuti po natin na bumaba sa ating pong barangay para hindi lamang po probinsya at munisipyo kundi po mas mahalaga ang pakikipagtulungan natin lalo na sa napakarami pong mga gawain ng bawat isa po sa ating mga opisina. So ito po ay gusto nating maging mas seamless, mas mabilis yung iba't ibang klase po ng transaksyon
mula po sa ating mga kabarangay hanggang sa inyong opisina, sa ating munisipyo at sa ating pong lalawigan. Isa sa mga inilunsad na programa sa nasabing barangay ang MVP Ka Dito, kung saan nakatanggap ang mga benepisyaryo ng mga libreng serbisyong medikal mula sa Provincial Health Office, tulad ng medical check-up, tuli, pagbubunot ng ngipin, gamot, pagbabakuna laban sa iba't ibang sakit, at pagpaparehistro sa PhilHealth Consulta Package. Sobrang ganda ng epekto sa amin ng bisita barangay sa bayan ng Maribeles. Actually, lalo na yung medical mission, napakaraming natulungan sa mga kabarangay ko nung medical mission na yun. Pati yung mga libreng gamot, napakadaming nabigyan. Problema namin regarding sa mga lupa, yung mga problema sa SSS, sa land bank, sa pag-ibig, ay lahat natugunan ng bisita barangay. Sobrang thankful kami at kami yung napili na sa bisita bayan ng aming barangay. Lubos-lubos kami talagang nagpapasalamat kay Governor sa malaking tulong na dinala niya sa bisita barangay sa amin. Package na andito na sa aming barangay, binaba niya. Ngayong Abril naman ay bibisitahin ng pamahalaang panlalawigan ang bayan ng Orani sa Barangay Doña upang mailapit sa mga pamilyang Bataenyo ang nasabing mga programa at serbisyo. Kaugnay ng pagdiriwang ngayong taon ng Araw ng Kagitingan, binuksan nitong Martes, 2 araw ng Abril ang isang trade fair sa Capitol Grounds sa lungsod ng Balanga kung saan tampok ang mga natatanging lokal na produkto ng mga Bataenyo. Ito ay magiging bukas sa publiko hanggang 9 ng Abril, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, maliban na lamang sa araw ng Sabado at Linggo. Napakagandang event itong Kagitingan Trade Fair. Masaya kami na kasali dito dahil bilang isang MSME, malaking bahagi para sa amin na makita na nakikilahok sa mga ganitong events. Yes. So guys, pumunta na kayo dito sa Capitol Grounds, makibahagi at mamili ng mga produkto na galing dito sa Bataan. Bukod dito ay maraming gawain ang inihanda sa pangunguna ng Provincial Tourism Office kaugnay sa Araw ng Kagitingan kung saan mismong pagdiriwang ay gaganapin sa Mount Samat National Shrine. Ang mga kaabang-abang na aktibidad natin para sa ika-82 taong paggunita sa Araw ng Kagitingan na bukas sa publiko ay magsisimula sa April 5 sa ating PBB exhibit ng War of Our Fathers, A Brotherhood of Our Heroes sa SM City, Bataan. Pangalawa po nito ay ang ating Cultural Night na Remembering Erlinda, 6 o'clock p.m. sa ERPA Pinelco Auditorium. Sa April 8, ito po yung ating Parada ng Kabayanihan, Parada ng Kagitingan at Parangal sa mga Veterano. At kasabay po ng ating mga aktibidad na ito ay meron din po tayong Kagitingan Reels Challenge na kung saan inaanyayahan po natin ang ating mga kababayan na kuhanan ng reels sa mga activities sa April 8 at magkakaroon ng tsansang manalo ng 5,000 pesos. At ganun din po na iniimbitahan ang bawat isa na magpakuha ng litrato sa AFP static display na magsisimula sa April 8 hanggang April 9 sa Capitol Grounds. Nagdiwang nitong unang araw ng Abril ang National Shrine and Parish of St. John Paul II sa Hermosa ng unang anibersaryo ng deklarasyon bilang isang pambansang dambana. Ito ang kauna-unahang diocesan shrine sa bansa na inihandog kay St. John Paul II na matatagpuan sa Barangay Kulis sa Hermosa. Noong siya ang Santo Papa, binisita niya ang Pilipinas noong Pebrero 1981, kung saan nagdao siya ng isang misa para sa mga Vietnamese refugees na nasa Bataan Refugee and Processing Center sa Morong, na ngayon ay tinatawag na Bataan Technology Park.